20F ako. Partner ko 21M. Pareho kaming college. Hindi kami yung couple na laging naka-matching outfit or laging naka-post sa IG. Mas madalas kami sa canteen, sa library, sa jeep, sa maliit na tindahan sa kanto na may turon at malamig na tubig, yung mga ganon. Medyo boring kung tutuusin, pero okay ako dun. Kasi pag pagod ka sa klase, sa requirements, sa commute, minsan gusto mo lang ng steady. Naka-bed space ako ngayon malapit sa campus in the Quezon City area. Yung typical na siksikan, dalawang double deck, may kortina para kunwari may privacy tapos laging amoy instant noodles. May part-time ako tuwing weekend, online tutor para sa mga high school tapos minsan nagbebenta ako ng maliit na baked goods na gawa ko pag may extra time. Hindi kami mayaman. Yung pera ko, pinagkakasya ko sa pamasahe, pagkain, load, at konting padala sa bahay sa province kasi si mama ko minsan kapos din. Si papa nasa abroad, OFW, hindi palaging consistent magpadala tapos sa bahay may kapatid pa ako na nag-senior high school. Si partner ko, mas campus boy yung dating. Hindi siya mayaman din pero mas okay sila sa amin. May sarili silang bahay dito sa Metro Manila tapos may motor si kuya niya. Siya yung tipo na mabait sa tao, may sense of humor na pang dad jokes minsan tapos lagi siyang may baon na biscuit sa bag niya. Yung mga maliit na bagay, doon ako nahulog. Hindi siya loud. Hindi siya yung lalaki na pabida. Pag Sunday, sumasama siya sa akin magsimba. Hindi siya sobrang religious, pero marunong siya rumespeto. Pag umuulan at wala akong payong, siya yung maghahabol sa akin sa gate, basang-basa, tapos tatawa lang. Kaya nung nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, nahirapan ako tanggapin. Kasi ang hirap isipin na yung taong kilala mo, pwede palang may side na hindi mo alam. Nagsimula yun around October last year, yung time na sabay-sabay ang exams. Normal na stress, normal na puyat, pero napansin ko, lagi siyang may dalang power bank na mas malaki kaysa dati. Tapos, hindi na siya basta-basta nagpapahawak ng bag niya. Dati kasi, casual lang kami. Pag may bibili ako ng tubig, ibibigay niya sa akin, bag niya saglit. Pag may need siyang kunin sa pocket niya, ako pa minsan nagbubukas ng zipper. Biglang nagbago. Parang lagi siyang alert. Kahit nasa library, yung bag niya nasa harap niya, hindi nasa ilalim ng upuan. Una, inisip ko lang na baka may laptop siya na dala or may important notes or may gamit na mahal. Kasi sa totoo lang, may mga petty theft din naman sa campus. Hindi ako nag-jump agad sa kung ano, pero may mga maliliit na moments na nag-stay sa utak ko. Isang beses, nasa coffee shop kami na cheap lang, yung pang student talaga. Nagkukwento ako tungkol sa prof ko na mahilig magbigla ang recitation, tapos napansin ko, may vibrate sound galing sa bag niya. Hindi yung typical na long vibrate ng phone niya, parang short tapos sunod-sunod. Napatigil siya. Biglang nag-stiff yung shoulders niya, tapos mabilis niyang binuksan yung bag at parang may tinakpan. Sabi niya, notification lang yan. Then ngumiti siya, pero yung smile niya hindi umaabot sa mata. Alam mo yung smile na pangtakas lang, hindi yung normal niya. Hindi ko sinabi agad, kasi baka nag-overthink lang ako. Pag pagod ka at puyat, lahat suspicious. Tapos isang araw, naglilinis ako ng study table niya sa kanila. Nandoon ako kasi may group work siya, tapos ako naman may deadline din. Pinayagan niya ako magstay para sabay kami mag-aral. Habang nag-aayos ako ng kalat, may nakita akong maliit na paper sa basurahan. Parang yung plastic na pinagbalutan ng SIM card, yung may perforated edges. Hindi ko naisip agad, pero naalala ko, prepaid SIM stuff, normal naman. Pero bakit nasa basurahan niya? He always says naka-postpaid siya under his mom. Nung tinanong ko, sagot niya, kay kuya yan. Nagpalit ng SIM. Mabilis, flat, hindi niya ako tiningnan. Again, inisip ko lang na baka totoo. Then may isa pang bagay. Yung phone niya, biglang nagkaroon ng bagong passcode. Dati alam ko, kasi hindi naman secret. Alam ko rin password ng laptop niya kasi minsan ako nag-i-email ng requirements niya pag naglolo ko internet nila. Hindi dahil controlling ako. Ganun lang kami. Trust lang. Tapos one day, humingi ako ng phone niya kasi kukunin ko sana yung picture namin nung birthday ng friend niya. Sabi niya, ay wait,
kinuha niya phone, tapos siya mismo nag-scroll. Hindi niya ibinigay sa akin. Nag-joke pa siya na baka makita mo group chat namin ng tropa. Tawa siya pero again, iba. Nung gabi na yon, umuwi ako sa bed space ko na may weird na feeling sa tiyan. Hindi siya masakit pero parang may nakabara. Nag-pray ako bago matulog. Hindi ako yung sobrang holy pero lumaki akong nagsisimba tapos pag hindi okay ang puso ko, nagdadasal talaga ako. Sabi ko, Lord, kung mali ako, pakibawas naman yung ingay sa utak ko. Kung may kailangan na akong makita, pakilabas na lang. Kasi ayoko ng ganitong parang nagiging detective ako sa relasyon ko. Nag-proceed ang buhay. Exams, projects, commute, pagkain ng siomai rice, paggipit, normal. Tapos, dumating yung araw na nakita ko yung second phone. Ordinaryong araw lang na sobrang init, yung tipong lalabas ka pa lang, pawis ka na, nag-meet kami after class. May dala siyang bag, yung usual niyang backpack na mukhang luma na, pero ayaw niyang palitan kasi okay pa naman. Aya siya dumaan sa kanila saglit kasi may kukunin daw siyang printed readings. Ako naman, gusto ko ring magpahinga kasi ang bigat ng araw, pagdating namin, nag-CR siya agad. Naiwan yung bag niya sa sala. Ako naman, naghanap ng charger kasi low-bat phone ko. Sabi ko sa sarili ko, mabilis lang, kukunin ko yung charger niya sa bag kasi dati ginagawa ko naman yon. Binuksan ko yung main zipper. Ang nakita ko usual lang. Notebook, ballpen, calculator, maliit na umbrella, power bank, headset. Tapos may isang maliit na pouch sa gilid na hindi ko pa nakita dati. Gray, plain, hindi ko alam bakit, pero parang may humila sa kamay ko. Hindi ko proud sabihin, pero binuksan ko. Sa loob, may phone. Hindi yung primary phone niya. Mas luma, black, may basag yung screen protector. Naka-off, pero warm. Yung warm na parang kakagamit lang, may rubber band pa na nakapulupot, parang tinatago talaga. Biglang nanlamig kamay ko, tapos nag-flash sa utak ko lahat ng maliliit na clues na binaliwala ko. Inisip ko, baka extra phone lang, baka spare, baka pang data, baka pang group work. Ang daming baka na parang nagtatayo ako ng tulay para hindi ako mahulog. Pero bakit nasa hidden pouch? Bakit warm kung naka-off? Bakit hindi ko alam? Hindi ko alam kung ano yung mas malakas, yung takot o yung curiosity. Nakalock yung phone, pattern, huminga ako ng malalim, narinig ko yung flash sa CR, parang lumiliit yung oras. Pinindot ko yung power, naka-on, lumabas, lock screen, may notification. Hindi ko malilimutan yung unang line na nakita ko, saan ka na love, late ka na naman. Hindi galing sa akin, hindi yun yung pangalan ko. Hindi ko binasa yung name ng sender kasi parang nag-blur yung mata ko pero alam ko na hindi ako yun. Parang biglang umingay yung paligid. Narinig ko yung electric fan, yung tahol ng aso sa labas, yung mga plato sa kusina. Parang lahat lumakas. Hindi ako umiyak agad. Ang weird pero parang nanumb muna ako. Yung katawan ko nag-function pa rin. Tinago ko yung phone sa kamay ko, parang hindi ko alam saan ko ilalagay. Gusto ko ibalik sa pouch. Gusto ko itapon, gusto ko basagin. Gusto ko tumakbo. Lumabas siya ng CR, nagtawal sa ulo tapos ngumiti pa. Uy, okay ka lang. Hindi ko kaya mag-act normal. Hindi rin ako marunong mag-pretend. Siguro halata sa mukha ko kasi bigla siyang napatingin sa bag. Parang nag-compute siya kung ano yung nakita ko. Sabi ko, ano to? Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nagmura. Simple lang pero yung boses ko nanginginig. Nanlaki mata niya. Lumapit siya mabilis. Bakit mo binuksan bag ko? Doon ako nasaktan. Yun agad. Hindi, hindi, let me explain. Ang unang labas, bakit ko binuksan bag niya, parang ako pa yung mali. Sabi ko, kukunin ko sana charger. Tapos nakita ko yan, may message pa. Huminga ako ulit. Sino yung love? Kinuha niya yung phone sa kamay ko, parang reflex. Tinapat niya sa dibdib niya, parang tinatago ulit. Sabi niya, hindi mo dapat binubuksan yan. Sabi ko, hindi ko dapat binubuksan, pero may second phone ka na tinatago. Tapos, may taong tumatawag sa'yo na love. Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa sofa, kamay niya nanginginig din. Parang for the first time, nakita ko yung takot sa mukha niya, pero hindi yung takot na dahil nasaktan niya ako. Takot na nahuli siya. Sabi niya, hindi ganon, please.
Yung please niya, parang hindi rin niya alam ano susunod. Parang naubusan siya ng script. Tinatanong ko siya ulit, sino? Bakit? Kailan? Doon siya nagsimulang magpaliwanag pero sobrang paikot. Sabi niya, may nakausap lang, wala lang yun. Hindi ko sineryoso. Tapos biglang matagal na yon. Tapos hindi ko alam bakit nag-message pa. Huminga ako, tapos sinubukan kong maging kalmado. Sabi ko, buksan mo, ipakita mo sa akin. Ayaw niya. Sabi niya, masasaktan ka lang. Parang sinampal ako. Kasi sa ulo ko, nasaktan na ako. Hindi na niya kayang i-control yan. Sabi ko, mas masakit yung hindi ko alam. Ang tagal bago niya binuksan. Tapos nung binuksan niya, hindi niya binigay sa akin. Siya yung nag-scroll. Nakita ko yung chat preview. May babae, college din siguro, may pictures, may voice notes, may mga message na miss na kita, may mga ingat ka, may mga asawa vibes na hindi dapat sa ibang tao. Hindi ko binasa lahat. Hindi ko kinaya. Parang ako yung nilulunod ng sarili kong dibdib. Tapos may isa pang folder sa phone niya na nakita ko sa notifications. Hindi chat. SMS. Puro numbers. Puro reminders na due today, final notice, payment required. Yung mga ganun. Sabi ko, ano yung mga do? Napayuko siya. Sabi niya, loans. Napatigil ako. Anong loans? Doon siya umiyak. First time ko siyang makita umiyak na hindi dahil namatayan sila or something serious. Yung iyak niya parang halo ng hiya at pagod. Sabi niya, nagkaproblema ako sa pera, nag-try lang ako humiram, tapos lumaki, tapos nahihiya ako sabihin sa'yo. Sabi ko, so yung second phone, para itago mo yung loans at yung babae. Umiling siya, hindi. Yung babae, mali. Alam ko mali, pero nung time na sobrang bigat may taong nakikinig. Ikaw kasi busy ka rin, ayoko maging pabigat. Doon ako napatawa, pero hindi masaya. Kasi ako ring busy, pero hindi ako kumuha ng ibang tao para gawing comfort at tawagin akong love. Sabi ko, busy tayo pareho. Pero ako, pag pagod ako, sa'yo pa rin ako umuwi. Sa'yo ako nagkukwento, hindi ako naghahanap ng kapalit. Hindi niya masagot. Sabi niya, sorry, please, bigyan mo ako ng chance. At that point, parang may dalawang boses sa utak ko. Yung isa, galit. Yung isa, humihila pabalik, nagsasabi na, baka kaya pa. Baka face lang. Baka kaya pa ayusin. Pero ang hirap kasi, hindi lang siya one mistake. May second phone, may lie, may babae, may loans. Parang buong secret life na hindi ko alam. Umalis ako sa kanila na parang naka-autopilot. Sumakay ako ng jeep, tapos MRT. Hindi ko maalala kung paano ako nakauwi. Pagdating ko sa bed space, doon ako umiyak ng tahimik. Kasi ayokong marinig ng mga kasama ko. Yung iyak na walang sound, pero masakit sa dibdib, masakit sa lalamunan. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa class. Kasi ganun ako, kahit wasak, may quiz pa rin. Habang nagle-lecture yung prof, nakatingin lang ako sa slides pero wala akong naiintindihan. Parang may fog. Nag-message siya ng marami, please kausapin mo ko, aminin ko lahat, pupuntahan kita. Hindi ko sinagot, hindi ko alam ano isasagot. Pag sumagot ako, baka mahulog ulit ako sa okay lang. Pero hindi okay. Sunday, nagsimba ako mag-isa, dati sabay kami. Nakaupo ako sa dulo, tapos habang homily, umiiyak na naman ako. Hindi yung todo hagulgol, yung tumutulo lang, parang hindi ko mapigilan. Sa dulo, nag-sign of peace ako tapos may matandang babae sa tabi ko nang umiti lang, parang alam niya na may dinadala ko. Pag-uwi ko, nagluto ako ng lugaw kahit mainit kasi yun yung comfort ko pag malungkot. After 2 days, nag-decide ako kausapin siya pero sa public place. Ayoko sa bahay nila. Ayoko rin sa bed space ko. Nag-meet kami sa mall na malapit sa train station. Umupo kami sa bench. Mukha siyang hindi natulog. Puyat, namumula, mata. Sabi niya, hindi ko na uulit. Tapos na yun, block na siya. Sabi ko, hindi yan parang switch. Ang tanong, bakit mo nagawa at bakit mo tinago? Sabi niya, takot ako, nahihiya ako, natrap ako sa utang, tapos yung babae nangyari lang kasi gusto ko may makausap. Tinatanong ko kung gaano kalaki yung utang. Ayaw niya sabihing exact, pero sabi niya, 6 digits. Napatigil ako. Kasi student lang kami. 6 digits is not small. Sabi ko, paano mo babayaran? Sabi niya, nag-part-time ako. Nagbebenta ako ng kung ano-ano, tapos umutang pa ako ulit para mabayaran yung nauna. Doon ko naintindihan yung cycle.
Yung second phone, hindi lang pang cheater, pang tago ng mess. Sabi ko, saan mo nakuha number ko sa mga yan? Kasi napansin ko sa isang SMS, may nakalagay na contact reference updated. Parang may list ng contacts. Nanlaki mata niya. Wala. Hindi ko nilagay. Automatic lang yan minsan. Hindi ako naniniwala pero wala akong proof. At pagod na pagod ako. Sabi ko, kailangan ko ng space. Simple lang, hindi ko kaya mag-pretend na normal tayo. Umiyak siya ulit. Sabi niya, please wag mo ako iwan. Hindi ko siya sinigawan. Sabi ko lang, hindi ko alam ano kayang gawin ng love pag nasira na yung tiwala. Tapos, umalis ako. Akala ko doon matatapos. Yun pala, doon palang magsisimula yung totoong gulo. 3 days after habang nasa class ako, biglang may tumawag na unknown number. Hindi ko sinagot. Sunod-sunod yung tawag. Paglabas ko ng room, may text, may pangalan ko, full name ko. Tapos may message na kailangan ko raw magbayad dahil reference ako. Nanlamig ako. Hindi ako nag-loan, wala akong kinuha. Tinawagan ko ulit yung number using another phone yung sa friend ko. Kasi natakot ako. Sumagot yung babae, hindi siya bastos sa una pero firm. Sinabi niya na yung borrower ay partner ko at ako raw yung nilagay na reference at kung hindi siya magbayad, tatawagan daw nila lahat ng contacts. Nagsalita siya na parang normal lang sa kanila gawin yon. Parang bumigay tuhod ko. Umupo ako sa gilid ng hallway. Biglang ang late ng mundo, tinawagan ko partner ko. Hindi sumagot. Tinext ko siya na, bakit may tumatawag sa akin tungkol sa utang mo? Hindi siya sumagot agad. After maybe 10 minutes, nag-reply siya ng, sorry, please, wag ka magalit. Aayusin ko. Gusto ko siyang murahin. Pero nanginginig ako. Kasi ang takot ko hindi lang tungkol sa kanya, tungkol sa pamilya ko. Kasi alam ko kung paano kumalat ang ganitong tawag. Tatawagan nila si mama, tatawagan nila yung kapatid ko. Iiyak si mama, magpapanik siya, tapos may dagdag na problema. At tama nga, that night, tumawag si mama, boses niya, shaky. Sabi niya, anak, may tumawag dito. Hinahanap ka. Sabi may utang ka raw. Tapos sabi niya, ano nangyayari? May problema ba? Doon ako napaiyak ng malakas. Hindi ko na kayang pigilan. Sabi ko kay mama, wala akong utang. Huwag ka mag-worry. Pero paano ko ipapaliwanag na partner ko yung dahilan? Hindi ko sinabi lahat kay mama. Sinabi ko lang na may gumagamit ng number ko bilang reference at inaayos ko. Ayokong ma-stress siya. Pero halata na takot siya. Tinawagan ko ulit partner ko. Sumagot siya. Tahimik siya sa line. Sabi ko, bakit mo nilagay number ko? Bakit pati sa bahay tumatawag? Sabi niya, hindi ko sinasadya. Nung nag-install ako, humingi ng access sa contacts. Akala ko normal. Hindi ko alam tatawag sila. Sabi ko, pero ikaw nag-click ng allow. Ikaw naglagay ng details. At kahit hindi sinasadya, damay ako. Damay pamilya ko. Wala siyang masabi. Naririnig ko lang yung hinga niya. Sabi ko, nasaan ka ngayon? Sabi niya, pupunta ako sa'yo. Please. Sabi ko, wag. Hindi ko kaya ngayon. Sabihin mo sa kanila na alisin number ko. Bayaran mo. Ayusin mo. Sabi niya, wala akong pambayad lahat na yun. Doon ako napatahimik. Kasi, ang ibig sabihin, hindi ito basta matatapos bukas. Ito yung klase ng problemang kakapit at kakapit. Kinabukasan, pumunta siya sa labas ng building kung saan ako nag-bed space. Hindi ko siya pinapasok. Nag-usap kami sa may sari-sari store sa baba, yung may upuan na plastic. May dala siyang envelope. Sabi niya, eto yung kaya ko muna. Tapos naglabas siya ng receipts. Parang gusto niya patunayan na nagbabayad siya. Tumingin ako sa receipts. Totoo, may payments. Pero may natitira pa rin. Tapos may bago na namang text sa phone ko na final reminder. Sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko kaya yung ganito na araw-araw may unknown number na tatawag. Hindi ko kaya yung feeling na anytime mapapahiya si mama sa barangay kasi may tumatawag sa landline. Sabi niya, I will fix it. Promise. Sabi ko, ilang beses mo na sinabi promise. Promise mo rin sa akin dati na honest ka. Doon siya napahawak sa ulo niya. Sabi niya, hindi ko alam paano ako napunta dito. At for a second, naawa ako. Kasi tao siya, hindi siya monster. Pero hindi pwedeng awa lang ang basehan ng relasyon. Kasi kung awa lang, mauubos ako. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang sabihin sa pamilya niya. Kailangan niyang humingi ng tulong.
Hindi niya kayang mag-isa at lalong hindi ko kayang saluhin. Ayaw niya nung una. Sabi niya ayaw niyang ma-disappoint mama niya pero sabi ko mas madi-disappoint sila pag lumala. That weekend, nag-meet kami with this mom sa bahay nila. Tahimik lang ako, siya yung nagsalita. Umiiyak siya habang inaamin yung utang at yung second phone. Hindi ko sinabi tungkol sa babae. Hindi ko kayang idagdag pa. Pero yung mom niya, halatang gulat at galit pero hindi siya sumigaw. Napaupo lang siya tapos nagdasal siya ng mahina. Yung klase ng dasal na parang humihingi ng lakas. Sabi ng mom niya, bakit hindi ka lumapit? Tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, pasensya ka na anak, ang sakit pakinggan kasi hindi niya kasalanan pero siya pa nagsusorry. Pag uwi ko, pagod ako sa lahat. Parang ang bigat ng katawan ko. Hindi ko na kaya mag-aral, hindi ko na kaya mag-tutor. Nag-cancel ako ng isang session kasi nanginginig pa rin kamay ko. 2 days later, may message request ako sa FB. Hindi ko agad binuksan. Pero may kutob ako. Nung binuksan ko, babae. Siya yung love. Simple lang message niya. Sabi niya, "Hi, hindi ko alam may girlfriend siya. Nalaman ko lang nung may tumawag sa akin tungkol sa utang niya. Kasi number ko rin nilagay niya. Sorry." Parang may sumuntok sa dibdib ko. Kasi hindi lang pala ako yung nadamay. May ibang babae rin na ginamit niyang comfort tapos nadamay pa sa utang. Nag-reply ako maikli lang. Sabi ko, "Salamat sa pagsabi. Ingat ka." Hindi ko siya sinisi. Kasi based sa tone niya, parang victim din siya ng gulo niya. Tapos nag-message ulit siya. Sabi niya, may isa pa. May iba pa siyang kinakausap, hindi lang ako. Doon ako napatigil. Kasi akala ko isang mali lang. Isang babae lang. Pero parang pattern. Hindi ko na tinanong details. Ayoko na. Parang yung utak ko pagod na sa impormasyon. Pero yung katawan ko, nag-react. Nagsuka ako sa CR. Hindi dahil may sakit ako sa tiyan, pero dahil sobrang stress. That night, nag-decide ako. Hindi dahil galit lang, hindi dahil pride, dahil survival, dahil mental health ko, dahil pamilya ko. Tinext ko siya. Mahaba, pero clear. Sinabi ko na hindi ko na kayang ituloy. Sinabi ko na kailangan niyang ayusin buhay niya. Pero hindi ako yung sasalo. Sinabi ko na aalisin ko na siya sa access ko, sa accounts, sa buhay ko, kasi kailangan ko ng peace. Sinabi ko rin na ayusin niya yung mga loan contacts at tanggalin number ko at number ni mama at kung hindi, kakausapin ko na mismo yung customer service ng mga number na tumatawag para ipaalam na hindi ako borrower. Hindi ko alam kung effective pero kailangan ko gawin lahat ng kaya ko. Nag-reply siya. Mahaba rin. Puro sorry. Puro explanation. Puro hindi ko sinasadya. Puro mahal kita. Hindi ako nag-reply ulit. Kasi kung mag-reply ako, babalik ako sa pag-explain at pag-argue. Ayoko na. The next day, pumunta siya ulit sa labas ng building ko. Hindi ako bumaba. Sabi ng landlady, may lalaki dito, hinahanap ka. Sabi ko, pakisabi wala ako. Nakakulong ako sa kwarto ko. Umiiyak ulit, pero mas tahimik na. Hindi na tulad nung una. Parang pagod na yung luha. Nung gabi, nag-pray ulit ako. Hindi yung prayer na poetic, simple lang. Lord, bigyan mo ako ng lakas na hindi bumalik sa bagay na sumasakit. Tapos naalala ko yung sarili ko before siya, yung simple na ako lang, nag-aaral, umiiyak sa grades, pero hindi natatakot sa unknown calls. Ngayon, nag-change na ako ng passwords. Tinanggal ko siya sa emergency contacts. Tinago ko yung mga important documents ko. Tinawagan ko si mama ulit at sinabi ko na kung may tatawag, huwag siyang makikipag-usap, huwag siyang magbibigay ng info at sabihan niya lang ako. Sinabi ko rin sa kapatid ko na huwag sagutin unknown numbers. Ang bigat sabihin, pero kailangan. May part sa akin na nagdududa pa rin. Niisip ko, baka sobra ako, baka dapat tinulungan ko pa siya, baka iniwan ko siya sa lowest niya. Pero may isa pang part sa akin na nagsasabi, hindi mo trabaho ayusin yung gulo na ginawa niya habang nagsisinungaling siya sa'yo. Hindi ko rin sinasabi sa friends ko lahat. May isa akong close friend na alam yung second phone. Siya yung kasama ko nung unang tawag. Siya yung nagdala sa akin ng pansit canton at itlog nung hindi ako kumakain. Pero sa iba, hindi ko sinasabi. Kasi ayoko maging topic. Ayoko rin na ma-hate siya ng buong batch. Ayoko lang ng gulo. Gusto ko lang ng tahimik na araw na makakapag-aral ako nang hindi nanginginig pag may tumatawag. Ngayon, medyo humihina na yung calls. Hindi pa totally wala, pero mas konti. Nag-message yung mom niya once,
nag-sorry ulit at sinabi na nag-try sila mag-settle. Hindi ko sinagot agad. Hindi dahil masama loob ko sa kanya pero kasi masakit pa rin. Hindi ko alam anong gusto kong marinig dito. Siguro gusto ko lang ilabas kasi ang bigat pag sinarili mo. Ang weird din na yung second phone isang maliit na bagay pero parang pinto pala yan sa buong buhay na hindi mo alam na meron siya. Kung may natutunan ako, siguro ito, yung trust, hindi lang yung hindi ka niloloko. Trust din yung hindi ka nilalagay sa sitwasyon na damay pamilya mo, damay peace mo, damay pangalan mo. At kahit mahal mo yung tao, hindi ibig sabihin okay lang na ikaw yung laging mag-a-adjust. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa akin, sana hindi. Kasi alam ko sarili ko, pag nakita ko siya na umiiyak, madali akong bumigay. Kaya kailangan ko na ngayon pa lang matuto na akong tumayo sa decision ko. Kung may second phone kayong makita sa bag ng partner nyo at may part sa inyo na nagsasabi na baka wala lang, pakinggan nyo rin yung katawan nyo, yung bigat sa dibdib, yung lamig sa kamay, yung tahimik na alarm sa tiyan, hindi siya laging tama pero hindi rin siya laging mali. At kung may update man ako in the next days, siguro yun yung kung tuluyan ng tumigil yung calls at kung tuluyan ko ng maramdaman na wala na akong kailangan patunayan, wala na akong kailangan ipaglaban, at hindi na ako nagigising sa takot pag nag-vibrate phone ko. For now, gusto ko lang matulog ng mahimbing kahit isang gabi lang na walang second phone sa kwento ko. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.